Good evening, everyone. Ako po ay galing sa Social Service Ministry ng EDSA Shrine. For 21 years, very smooth yung aming relationship ng aking asawa. Pero after 21 years, dun ko naranasan yung pinakamabigat na dagok sa aming pagsasama. Which is, nagkameron siya ng other woman na kasama pa niya sa office. Yun. Siguro kasi hindi man dumating sa amin yung problema na yon. Ano naman kami, malapit naman kami sa Panginoon. Kaya lang talagang sinubukan kami. Kaya nung dumating yung pagkakataon na yon, hindi pa rin ako tumigil na itaas ko at isurrender ko lahat ng pinagdadaanan naming mag-asawa kay Lord. So patuloy pa rin ako sa debosyon ko kay Mother of Perpetual Health. Pero yun ay ginagawa ko sa EDSA Shrine. Every day off ko ng Wednesday sa work. Doon ako nagdedebosyon. Yung pananampalataya, hindi ko yun tinanggal. Minsan hindi sumagi sa isip ko na alisin yun. Kasi sa Kanya ako kumukuha ng lakas eh. Wala akong ibang pinagkukunan ng lakas kundi ang Panginoon. Yung nangyari sa amin relasyon is napakabigat man sa akin. Alam kong wala akong ibang kakapitan kundi si Lord lang. At saka at that time, ayaw kong masira yung reputasyon ni husband sa pamilya ko and sa mga kakilala namin, sa mga kaibigan namin. So, yun yung iniingatan ko noon. Kaya, kahit sinasarili ko yung problema, sa tulong ng panalangin, at saka sa sacrifice din naman ng mga anak ko na inuunawa nila yung situation. And beside that, yung biyanan ko na sumusuporta sa akin in spite of dun sa mga nangyari sa aming mag-asawa. Hindi niya tinolerate yung ginawa ng kanyang anak. Bagkos sa akin siya kumampi. Kaya ako noon, medyo malakas yung loob ko na may nasasandalan ako that time. Hindi man yung pamilya ko pero yung biyanan ko at saka mga anak. Nung time na yun na sobra yung bigat, may mga kasama ko sa work na sila yung sumusuport sa akin kasi doon lang ako nakakapag-open ng mga pinagdadaanan namin. And beside dun sa mga kasama ko sa work, of course yung mga anak ko pa rin ang gabay ko sa sa problema namin. Siguro nahilom ako through marriage encounter na nakita ko sa EDSA Shrine na nasa tarpaulin that time. Siguro guide na rin yun ni Lord para instead na makipaghiwalay ako, yun yung naging guide siguro ni Mama Mary na patuloy ko pa rin ipaglaban yung relationship namin para sa aking mga anak at para buo kami. Kasi hindi ko rin naman pinangarap na
paging broken family. Ayoko rin ng sira yung family namin dahil alam naman natin na ang nagiging guide ng mga anak natin is tayong mga magulang para maging maayos din sila. So, siguro yun yung naging daan ni Mama Mary para ma-guide ako na maging maayos yung aming relationship through marriage encounter ng EDSA Shrine. Siguro, wag lang tayong malilihis ng landas sa paghingi ng gabay sa Kanya, kay Lord, kay Mama Mary. Kasi, yun yung magiging lakas natin kahit ano pa yan, kahit gaano pa kabigat yung pinagdadaanan natin yan. Sila lang. Kasi wala akong pinaghuhugutan nun ng dasal ko, wala akong pinaghuhugutan nun ng lakas ko, kundi sila lang. Sila lang, may mga anak ko, at saka yung panalangin. Alam kong hindi man natin sila nakikita, hindi man natin sila nararamdaman. Alam kong sinasagot naman nila yung mga problema na pinagdadaanan natin. At sila din yung nagbibigay ng solusyon, nagbibigay ng lakas para malagpasan natin yung problema.